na sa ating mga balita, ang pagiging mahinahon ang tunay na sukatan ng tapang at paninindigan. Ito ang naging mensahe ng Pangulo Aquino sa graduating cadets ng Philippine Military Academy sa lungsod ng Baguio kanina. Iginiit ng Pangulo na hindi madadaan sa puwersa o dahas ang pagresolba sa problemang pangseguridad ng bansa. Si Rocky Ignacio ang ating tagapagbalita. Isinulong ni Pangulo Aquino ang pagkakaroon ng pag-uusap kaugnay pa rin ng tensyon sa Sabah. Pinangunahan ng Pangulo ay ika-108 commencement exercises ng Philippine Military Academy Class 2013 o Pudang Kalis, puso at dangal ng mga kawal ng lahing nagkakaisa. Payo ng Pangulo sa mga bagong sundalo, maging bukas ang isipan at maging mahinahon sa pagtugon sa mga hamon. Walaan niyang maidudulot na tama ang init ng ulo sa halip lalaki pa ang problema na maipapamana pa sa susunod na salinlahi ng mga Pilipino. Alam naman po natin, ang bawat aksyon ay makakaiba aksyon. At may mga problemang hindi pwedeng daanin sa kalburo. Mga problemang manganganak lang din ng iba pang problema kung ipipilit gamitin ang dahas o pangangahas. Ang kailangan, masinsin at tapat na pagsusuri at usapan upang mahinog ang tamang solusyon. Git pa ng Pangulo, hindi naman maituturing kaduwagan kung gawin ang tamang proseso. Katulad ng Sabah, may usapin ng teritoryo ang West Philippine Sea, subalit ginamit dito ang tamang kaparaanan. Nakita na nga rin natin sa mga positibong bunga ng pakikipag-usap sa mga kapwa nating Pilipinong nais isulong ang Bangsamoro mas epektibo, mas produktibo at mas kapakipakinabang para sa lahat ang taus-pusong dialogo sa pagtutok ng armas sa isa't isa. Ang hinahon at katwiran ay hindi katumbas ng kaduwagan. Bagkus, ito ang sukat ng tunay na tapang at paninindigan. Kasunod nito, hinikayat ng Pangulo ang mga young officers na huwag magpagamit sa mga tao may pansariling interes lamang katulad na nangyari sa Sabah. Naisip kaya ito ng mga promotor ng pangahas habang naguudyok sila ng gagatong, habang tinatalaksan nila ang limpak-limpak na salaping kailangan upang umupa ng lancha, bumili ng gasolina, ng pagkain babaunin ng mga baril at mga bala. Inaral ninyo yan sa mga klase nyo sa logistics. Alam ninyo ang paghahandang kailangan itawid ang 200 katao sa dagat. Kasunod nito, pinapurihan naman ng Pangulo ang mga nanguna sa PMA ngayong taon. Hindi anya naging hadlang ang kahirapan, katayuan sa buhay o karamdaman para makapaglingkod sa bansa. Kasama na dito ang top 3 na si Second Lieutenant Prolen Bonacua na sa kabila ng karamdaman nabigyan daan ng matagal na pangarap. Tiyak kung kapantay, kung hindi man higit pa sa karangalan at tuwang nararamdaman niya ngayon, ang saya ng kanyang amang masinis at sa kanyang inang trabahador sa pabrika, na pareho rin kumayod upang siguruhin hindi mag-isang haharap sa cancer si Prolen. At para naman sa top 1 ni si Second Lieutenant Justoni Lanaha, magsisilbing hamon sa kanya kung paano mapaglingkuran ng wasto ang taong bayan. Magulang ko is magpapasalamat lang ako dahil nga sa kahit na mahirap lang kami, pinagdaanan namin is nagsikap pa rin sila para makarating na ulit. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio, Baguio City.